Magandang oras mga kaboxing, mga ka-art lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung pagbabalik muli ni John Real Casimero, ang tinaguriang Cuadro Alas ng Pilipinas. Napakagaling, 3-weight division champion na biglang naudlot ang kanyang pagiging kampiyon, natigil, walang match. Kaya ngayon meron siyang huling baraha sa kanyang Cuadro Alas, 4 na alas. Ito na yata yung pang-4 na alas na natitira. Mayroong kumuha sa kanya na isang napakalaking promoter sa Japan ng boxing. At itong ating pag-usapan ngayon, ang video ay courtesy sa atin ng magaling din na boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino. Narito ang video. Usapan natin ang pinaka-latest development sa karera ng ating dating multi-weight division world champion, John Real Casimero. Kamakailan pumirma ng bagong promotional contract itong si Casimero. In particular, siya pumirma ng kontrata under the Japan-based Kameda Boxing Promotions. Ayan, so sigurado na to mga kababayan. Kameda Promotion ng Japan, isa sa malaking promotion ng boxing sa Japan, ay pumirma na si Casimero. Tapos na, done deal. Kaya ang iniintay ngayon ay ang unang fight niya ngayong taon na ito. Hindi pa mag-December ay meron na siyang fight na ipopromote ng Kameda Promotion sa Japan. Kaya sana ay patuloy na rin ang ni Casimero, swerte, dahil nga naudlot ang swerte niya. Ang sabi ng iba ay dahil sa kahambugan niya ay naudlot. Pero ganun talaga, ito nga ang tinatawag na boksingerong angas ng Pinas kasi masyadong maangas. Pero sa laro ng boxing, kasama na rin yung mga na yan yung mga pag-aangas at pagiging hambog. Pero mas maganda talaga yung magpakumbaba katulad ni Manny Pacquiao. Diba? Kaya eto, last chance na yata ito ni Casimero kasi 40 anyos na rin siya. Medyo may katandaan na at ang kanyang unang kalaban yata ay isa sa magaling na boksingero. Yun si Pierce na isa ring kampyon at kanyang hahamunin sa kanilang timbang. Balik tayo kay Ed Tolentino. Ito po yung 3150 times Lush Bomu Promotions ni Koki Kameda at ng kanyang pamilya. Pag-usapan natin dito sa Boxer Shorts, ano ang impact ng development na ito sa karera ni John Real Casimero? Ano ang maaaring itulong sa kanya ng Kameda Boxing Promotions? Ano ba ang reputasyon nitong boxing promotional outfit na ito? At sino ang ating napupusuan na maaaring makalaban ni John Real Casimero kung sakali mang tuloy na ang kanyang pagbabalik sa boxing ring? Sasabik na nga po si former 3-division world champion John Real Casimero na magpakitang gilas sa ibabaw ng ring. Ito'y matapos na nitong i-anunsyo ang pagpirma nito ng kontrata sa sikat na Japanese boxing promotion na Kameda Promotions. Ayon nga sa kapatid at head coach ni Cuadro Alas na si Jason, 3 laban umano ang nakahanay para sa kanyang kapatid na si John Real. Ayan, so 3 laban na kagad ang nakalinya ngayong taon lang na to sa Kameda Promotion sa Japan. Kahit hindi yan championship, basta laban sa Japan ay pera-pera na yan Yan lang naman talaga ang importante, na magkapera ang mga boksingero, mga kabokser, di ba? Mga ka-art lover, ano sa palagay nyo? Mabubuhay kaya ang boksingero kung walang pera? Basta't may pera, pwede na yan kahit na hindi championship fight para kay John Real Casimero. Ngayon meron akong kay dahil sa sobrang promotion niya sa mga vlog, dami kasing nagbablog sa kanya kay Cuadro Alas, kaya ang lumabas ay parang hambog siya. Masyado siyang hambogero sa mga vlog, yun ang lumabas Kaya mapanood ng mga promoter ay parang swerte na nga ito, mayroong kumuha sa kanya na taga Japan na boxing promotion. Kasi dito sa Pilipinas wala na sa Amerika wala na rin. Akala nga natin ay tuloy nang lumubog ang karera ni John Real. Ngayon meron pa palang isa sa mga alas niya na hindi nagamit niya dahil mayroon siyang 4 Cuadro Alas. So ito na yung panghuli talaga kasi nasa twilight na siya ng kanyang karera. Nasa padilim na kasi dapat hapon na kasi 40 na di ba? Dapat 40, mag-retire ka na niyan.
Katulad kay Manny, nag-retire na siya noon nung mag-40 siya pero bumalik at 46 at napatunayan na pwede pa rin. Okay, kaya sana iwas-iwasan ni Cuadro Alas ang mga bisyo kasi nakikita ko sa kanyang tiyan, wala na siyang abs ngayon eh. Lumulubo na kaya pangit tingnan ng boksingerong walang abs. Kaya dapat ay iwas muna sa mga bisyo. Cuadro Alas, iwas ka muna at mag-focus ka sa iyong kalusugan para babalik yung talagang lakas mo. Okay, balik tayo sa video. Courtesy sa atin ni Ed Tolentino. Kung saan daw, ang unang laban ay mangyayari bago matapos ang taong ito, at ang dalawa pang laban ay magaganap naman sa 2026. Ayon kay Jason, tatapusin lang daw ni Casimero ang suspension niya ngayong October, at i-anunsyo na daw nila kung sino ang makakalaban ni Cuadro Alas. Iba-iba naman ang espekulasyon ng mga tao patungkol sa susunod na itatapat kay Casimero. Hinala ng iba na baka daw si Elijah Pierce ang sunod na makakasagupan niya, dahil daw sa sunod-sunod na patutsadahan ng dalawa sa social media, kung saan nga umabot na sa punto na si Pierce na mismo ang humiling sa promoter niya na si Sean Gibbons na ikasa ang laban nila ni Casimero. Samantalang may iba naman na umaasa pa rin na matuloy na ang nuoy na udlot na nilulutong laban sa pagitan ni Casimero at ng tinaguriang halimaw ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ito ang talagang malabo pa ito sa Alcatran. Malabo pa ito sa sa dapit hapon na magkaroon pa ng match si Inoue, the Monster at Janril dahil malayong-malayo na ang kanilang agwat ngayon. Sa maliban na lamang kung merong mapanalo ng mga belt si Casimero, championship belt, na maidagdag sa kanyang resume kasi hindi naman talaga magipaglaban si Inoue sa medyo mababa na ranking sa kanya. Kasi nga, undefeated monster eh. Kaya ang inaano na talaga, inaharap ay itong mga champion talaga na magaganda ang records. Pwede nga itong itapat kay kay Tank Davis, kaya nga lang medyo magaan si Inoue. Kung magdagdag lang yan ng timbang, ay siguradong bugbugan doon sila ni Tank Davis sa catch weight na kalagitnaan ng timbang ni Inoue at ni Tank Davis. Okay, balik tayo sa update kay Casimero at mamaya ay kay Manny Pacquiao naman tayo dadako. Subalit tila mas lalong lumabo nga po na magtapat ang dalawa sa kadahilanan nga po na ayon sa mga sources ay matagal na nga daw hindi magkasundo ang Kamido Promotions at ang promoter ni Inoue na si Hideyuki Honda. Nagpo-promote daw kasi ng sugal ang Kamido Promotions na siya naman kinaayawan ni Honda. Ayon naman sa opinyon ng iba, ay posibleng si Luis Neri na daw ang sunod na makakalaban ni Casimero dahil na pareho daw silang nasa ilalim ng Kamido Promotions. Maliban dyan ay pareho daw kasing nasa featherweight division ang huling naging laban ng dalawa. Bagay na sinuportahan naman ng dating promoter ni Casimero at kasalukuyang manager ni Neri na si MP Promotions President Sean Gibbons. Ayon kay Gibbons, na posible daw talaga at deserve ni na Casimero at Neri na maglaban dahil pareho daw kasi silang hindi nakakuha ng tamang timbang sa kani-kanilang mga laban sa bansang Japan. Samantala sa ibang balita naman, even at 46 years old, is leaving no doubt about his intentions. He has been vocal and direct that he's ready to fight Floyd Mayweather and believes he can beat him. He's shown he's still in shape and mentally prepared for a real fight, not an exhibition. No, I don't like exhibition. If Mayweather is my opponent, I don't like exhibition. Like, I want a fight. Like, there's a decision. This isn't just a fight. It's personal now. And Pacquiao is ready to settle the score once and for all. Manny also shared his views on their first battle, saying he watched it in slow motion and reviewed every strike he threw. In his opinion, he truly battled that night and believes he claimed the fight. Okay, so yun nga, yung huling laban nila ni Manny Pacquiao ay ni-review ni Manny in slow motion. Nakita niya na mas marami siyang landed na punches. At plus aggressiveness, dahil siya yung agresibo, ibig sabihin siya yung manalo dapat doon. Pero di ba? Floyd Mayweather, bilyonaryo yan. Pwedeng bigyan ng tip yung mga judges doon. At instead na draw ay natalo si Manny Pacquiao. Diba dapat draw yon or in favor of Manny?
yung last fight nila ni Floyd Mayweather Jr. Ngayon, ito yung napipintuan si Floyd Mayweather na lang ngayon ang inihintay ng MP promotion na sasagot sa hamon ni Manny. Kasi si Romero sana ang susunod sa fight ay hindi pumirma ng kontrata dahil meron na rin palang kontrata kay Ryan Garcia, si Romero. Kaya yung Tank Davis naman ay ang dami-daming mga kondisyones, kaya umiwas na rin doon si Manny. Ngayon ang nasisilip nila ay balikan nila si Barrios para kunin talaga ang championship at agawin yung belt ni Barrios. Yun ang plano ni Gibbons. At pangalawa na si Floyd Mayweather para sa huling pagtutuos nila ni Manny Pacquiao para malaman talaga kung sino ang the greatest of all time. At baka magkaroon ng one-loss record si Floyd Mayweather. Dito sa pangalawang fight nila ni Mayweather ay si Pacquiao dito siya yung malakas dahil aktibo siya ngayon at si Mayweather naman ngayon ay nagre-relax kasi nag-retire na nga. Kung tingnan natin ay mas kondisyon si Manny Pacquiao, kaya delikado si Floyd Mayweather. Siguradong iiwas ito kay Manny kasi masisira ang kanyang ang kanyang reputasyon at record. Maliban na lamang kung exhibition fight lang, payag siguro si Floyd Mayweather, pero ayon kay Manny hindi, kailangan professional boxing talaga. Merong kampyonato, merong championship. Okay, balik tayo dito sa ating update. Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Video courtesy ng The Art of Ward. I review. I'm expecting that I won the fight because he didn't throw a lot of punches. I threw a lot of punches. And I reviewed the compi box, like slow motion from first round to 12 rounds, like how many punches get connected and how many punches of him he connected. You know, that's boxing. Yeah. I'm not complaining or making, just it happened that way. Yeah. It happened to me many times. Did you want a rematch with Floyd? I'm still active. It's up to him if he's going to fight. You would even fight him today? Even here. Oh my goodness. Even here. Yeah, that fire never dies, man. My right hand is complete, so. Discussions about a potential rematch between Floyd Mayweather and Manny Pacquiao have been gaining momentum once again. But at the same time, Floyd is also in the spotlight due to rising tension with Roy Jones Jr. This version of you beats the version of Floyd Mayweather that exists today? If he comes out and go sign the contract and we'll fight. Let's fight again if he wants. I'm active now. I don't pick my opponent. I don't, I fight them all. Amid all this, Mike Tyson shared his honest perspective, saying that Floyd will only step into the arena if there's big money involved. He explained that a bout with Manny is hard to happen because Floyd avoids anything that could cause real trouble for him. According to Tyson, Floyd is not pursuing greatness anymore. Ayan, so yan ay ayon sa isang legend ng heavyweight boxing, si Mike Tyson. Nagsabi na talagang umiiwas si Floyd Mayweather Jr. kay Manny Pacquiao dahil nga baka matalo siya at masisira pa ang kanyang record na no loss, walang talo at lahat panalo. Kaya sabi ni Mike Tyson ay hindi na greatness ang hinahabol ni Floyd Mayweather kasi nga siya na yung undefeated na greatest of all time boxer ayon sa kanya. Hindi na siya naghahabol ng itong greatness na tinatawag. Pero si Manny Pacquiao ay binabalikan niya yung unsettled na mga fight katulad ng dinaya siya kay Floyd Mayweather, di ba? At nagiging draw kay Barrios kahit na siya ang panalo. Yun ang kanyang mga babalikan ngayon para ma-solidify, makonkreto na ang kanyang legacy na the greatest of all time boxer. Alright, anong masasabi nyo mga kaboxer, mga ka-art lovers sa ating video ngayon? Matuloy ba kaya ito'y isang super fight kung matuloy kina
Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. At ikumpara naman natin kay Barrios, saan nyo ba gusto ang balikan na fight ni Manny? Floyd Mayweather ba o Barrios? Para sa akin, kay Floyd Mayweather ako kasi napakahambog eh. Gusto ko matalo yon ni Manny at matapos na yung kahambugan ni Floyd Mayweather Jr. Ano ang may comment nyo mga kababayan, mga card lover, mga kaboxer? Paki-comment sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para lalago naman konti itong napakaliit lang na channel natin sa boxing. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking